Dalawang buntis ay nagkukwentuhan lamang sa ilalim ng puno. Hindi inaasahan ng matandang punong tuyot sa loob ng daang taon. Muling nabuhay at nagkaroon ng sigla. Ngunit nang sila ay maghiwalay, muling natuyo agad ang matandang puno. Nakaramdam ng matinding pagtataka ang dalawa. Kaya muli silang nagsama. Totoo nga, muling lumago ang matandang puno sa napakabilis na bilis. Sa loob lamang ng kalahating oras ay namunga na ito. Nakita ng mga tinderong nasa gilid ng daan ang tanawin ito. Lubhang nasabik, ito ay isang magandang palatandaan. Ang mga sanggol sa sinapupunan ng dalawang ginang. Tiyak na itinakdang maging magkapareha mula sa pagsilang. Totoo nga noong gabing iyon ay sabay silang nanganak. Ang pamilya Lin ay nagkaanak na lalaking hindi umiiyak. Samantalang ang pamilya Shu ay nagluwal sa akin na umiiyak ng malakas. Kaya itinakda ng aking ama ako at siya sa isang kasunduang kasal mula pagkabata. Ngunit hindi inaasahan na may agarang balitang militar sa hangganan noong gabing iyon. Si General Lin ay magdamagang. Dala ang bagong silang na anak na lalaki. Nagpunta upang ipagtanggol ang lungsod. Sa isang iglap ay lumipas ang 18 taon. Masayang naghahanda ang aking mga magulang para sa kasal. Hinihintay lamang ang pagbabalik ni Ling Xiao upang pakasalan ako. Hindi inaasahan na ang dumating ay ang kanyang pagkamatay para sa bayan. Ang masamang balitang walang natirang labi. Ang dalawang matatanda sa katabing bahay ay umiyak ng labis. Ang aking ama ay may dakilang dangal. Inampal sang hita, ipakasal. Ang salita ng anak na babae ng pamilyang Shu ay hindi binabawi. Kaya sa ilalim ng liwanag ng awa ng buong lungsod, yakap ang isang tandang, at isang itim na tabletang pang-alaala. Isinagawa ang seremonya sa gabi ng kasal. Mataas na nagliliyab ang pulang mga kandila. Pag-isa akong nakaupo sa gilid ng kama. Tinitingnan ng walang lamang silid. At ang tabletang pang-alaala ng asawang hindi ko pa nakikita. Sinimulan ko ang unang pagdaing matapos ang kasal. Asawa ko tayo ay hindi pa nagkikita. Ngunit iniwan mo na agad ang mundo. Ano ba ang hinabol mo? Hindi pa ako nakakasal ay nagluluksa na. Kanino pa ako magrereklamo? Tingnan mo ang kumot na may dragon at phoenix, napakasaya. Sayang wala kang kapalarang gumamit nito. At ang alak ng kasal na ito, inalagaan ang nurong alak sa loob ng 18 taon. Sayang wala ka ring kapalarang malasahan. Talagang mabango. Habang nagdadaing ako, iniubos ko rin ang inumin. Napagod sa pagdaing. Napagod na rin ako. Tinubad ko ang panlabas na damit at naghanda ng matulog. Sa mismong sandaling hinaypan ko ang kandila. At humiga sa ilalim ng kumot. Biglang lumamig ang silid. Parang kalagitnaan ng tag-init. Nasilipa papasok sa imbakan ng yelo. Umakyat ang lamig mula sa mga daliri ng paa hanggang sa tuktok ng ulo. Sa takot ay napabalot ako ng mahigpit sa kumot. Sino ang naroon? Walang sagot. Tanging liwanag ng buwan sa labas ng bintana. Maputlang pumasok sa loob. Nag-iwan ng batik-batik na anino ng mga puno sa sahig. Napahigop ako ng laway. Tahimik na inuusal sa isip ang mga halimaw at multo. Umalis na kayo bigla. Naramdaman ko ang kama sa tabi ko ay bahagyang lumubog. Parang may humiga roon. Nanigas ako. Pati paghinga ay nakalimutan ko. Mas matinding lamig kaysa kanina. Dumaan ito sa ibabaw ng kumot. Malino kong naramdaman na iyon ay anyo ng isang lalaki. Matangkad at matipuno. Nakahiga mismo sa aking tabi. Hindi gumagalaw. Sa isip ko ay sumagi ang salitang bangungot. Hindi ito bangungot. Ito ay mautong humiga sa kama. Ang aking patay na asawa. Siya ay bumalik. Sa takot ay parang lumisan ang aking kaluluwa. Gusto kong sumigaw ngunit parang may yelong bumara sa aking lalamunan. Walang kahit anong tunog na lumabas. Gusto kong tumakas. Ngunit ang katawan ko ay tila nakapirmi sa kama. Hindi makagalaw. Sa kadiliman, ang tanging naramdaman ko ay ang malamig niyang katawan. Kami ay ganoon lamang, isang buhay. Isang patay. Sa iisang kama. Tinapos ang kakaibang gabi ng kasal. Buong gabi ay hindi ako pumikit. Hanggang pumuti ang silangan. Biglang naglaho ang lamig at bigat sa aking tabi. Bigla akong umupo. Humihingang malalim ng paulit-ulit. Balot ng malamig na pawis ang buong katawan. Walang laman ang kabilang panig ng kama. Tanging mga gusot sa kumot. Ang patunay na ang lahat kagabi ay hindi panaginip. Tinignan ko ang tabletang may nakasulat na Ling Xiao. Nanghina ang aking mga tuhod at bumagsak ako sa saig. Inaanak mo ako. Baka talagang nabuhay ko ang patay sa kakadasal. Mula noong araw na iyon, ang aking asawang multo na si Ling Xiao. Tuwing gabi ay bumabalik siya ng eksakto sa oras. Hindi siya kailanman nagsasalita at wala rin siyang ginagawang labis. Tahimik lamang siyang dumarating at humihiga sa tabi ko. Bago magbukang liwayway ay tahimik din siyang umaalis. Ang lamig sa kanyang katawan ay mas lumalala araw-araw. Diniginaw ako gabi-gabi kaya kailangan kong magkumot ng 3 patong. Mula sa matinding takot ay naging manhid ako. Hanggang sa kalaunan ay nasanay na rin. Total bukod sa mas malamig lang. Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya. Asawa ko, alam kong hindi makatarungan ng iyong pagkamatay. At ayaw mo akong iwan. Ngunit magkaiba ang landas ng tawa at multo. Hindi rin solusyon ang manatili kang ganyan. Wala siyang reaksyon. Hindi ka ba maayos ang kalagayan sa ibaba? Kapos ka ba sa pera? Paano kung padalhan kita ng kaunti? Wala pa rin siyang reaksyon. Nang maisip ay agad kong ginawa. Kinabukasan ay pumunta ako sa tindahan ng insenso. Umili ako ng napakaraming papel na pera. At gumuhit pa ng bilog sa bakuran. Habang sinusunog ay patuloy akong bumubulong. Para sa asawang si Ling Xiao, tanggapin mo. Eksklusibong suporta. Bawal makiagaw ang iba. Huwag kang magtipid dyan. Kung may kailangang ayusin ay ayusin. Kung may dapat gastusin ay gastusin. Huwag mong ipagkait ang sarili mo. Nakakapagtakaman. Noong gabing iyon, parang bahagyang nabawasan ang lamig sa kanyang katawan. Labis akong natuwa, kaya mas lalo akong naging masipag sa pagsusunog ng papel na pera. Mula sa karaniwang papel na pera, nag-upgrade hanggang sa malalaking denominasyon ng perang pangmulto. Sinunugan ko pa siya ng malaking bahay. Ang buwan ng allowance ko, mahigit kalahati ay napunta sa insenso at kandila. Boss, turing ng boss sa akin ay parang Diyos ng kayamanan. Sa bawat punta ko ay masigla siyang nagre-rekomenda ng bagong produkto. Binibining Shuzhou Jiao, tingnan ninyo. Ito ang pinakabagong set ng kasuotan ng Yin Messenger. Pag sinuot ito, siguradong hari ang asawa ninyo sa ibaba. Nagpasya akong bilhin kahit masakit sa loob. Ang aking personal na alalay ay si Xiaoji. Isang dalagang sobrang duwag, ngunit lubos na tapat. Nang makita niya akong araw-araw na parang sinasaniban habang nagsusunog ng papel. Namutla sa sobrang takot ang maliit niyang mukha. Binibini, ano po ba ang ginagawa ninyo? Ang bayaw ninyo ay, binibini, huwag po kayong masyadong malungkot. Tiningnan ko siya ng may malalim na hiwaga.
Ibinaba ang boses. Hindi mo maiintindihan. Ito ay lambingan ng mag-asawa. Ang pagbabago ng mga pangyayari ay nagsimula sa pakialamerang pinsan kong babae. Matapos bumisita si Zhang Yao. Si Zhang Yao ay anak ng kapatid ng aking ina. Mula pagkabata ay mahilig na siya makipagkumpetensya sa akin. Ang bagay na napangasawa ko ay isang memorial tablet. Sa harap ay naaawa siya. Ngunit sa likod ay di mabilang ang tawa niya. Noong araw na iyon ay binisita niya ako. At nadatnan akong nasa bakuran. Habang nagsusunog ng papel na pera para kay Ling Xiao. Tinakpan niya ang bibig at napasigaw ng eksaherado. Pinsan, ano ba ang ginagawa mo? Ang pamilya Lin ay isang tahanan ng general. Kung kumalat ito sa labas, hindi ba tayo pagtatawanan na ang pamilyang Shu ay walang alam sa tuntunin? Gumagawa ng ganitong pamahiin. Nagpapadala lang ako ng kaunting supply sa aking asawa. Anong pakialam mo? Napatigil si Zhang Yao at wala siyang maisagot. Nagpalit-palit ang kulay ng mukha niya. Sa huli ay malamig na tumawa. Inuring ang mabuting loob na parang basura. Sa tingin ko ay nababaliw ka na sa matinding pagkalungkot. Pagkaalis niya ay agad niyang ikinuwento ang bagay na ito. Pinalaki at isinumbong sa aking ina. Agad na galit ng gusto ang aking ina. Galit na galit siyang sumugod sa aking bakuran. Shu Zhaojiao, ikaw na walang hiya. Sinapian ka na ba? Hindi pa ako nakakapagpaliwanag. Hinailan na ng aking ina ang kamay ko habang umiiyak. Kawawa kong anak, kasalanan ko at pinakasal kita sa isang tabletang alaala. Ako ang nagtulak sa iyong babaliw. Huwag kang mag-alala, kumuha na ako ng isang dakilang eksperto. Siguradong matatanggal ang masamang enerhiya sa iyo. Hindi pa ako nakakabawi sa gulat. Kinabukasan ay isang lalaking nakasuot ng damit na may bagwa. Isang paring may balbas sambing. Ang inanyayahan papasok sa bahay. Ipinakilala ng pari ang sarili bilang Yiping Blaozang. Ipinagyabang na kaya niyang hulihin ang lahat ng masasamang espiritu. Umikot siya sa aking bakuran. Nagbilang gamit ang mga daliri. Binibini napakabigat ng hina enerhiya sa bakurang ito. Tiyak na may galit na espiritong naririto. Namuti sa takot ang mukha ng aking ina. Agad siyang nagabot ng isang supot ng pilak sa pari. Daozang, pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak. Nimbang-timbang ni Daozang Yiping ang pilak. At kontentong tumango. Madaling usapan. Mamayang hating gabi, hayaan mong maglatag ako ng altar at magsagawa ng ritual. Sigurado mapapawi ko ang galit na multo hanggang maglaho ang kaluluwa. Pagkarinig ko ay nataranta ako. Iyon ang aking asawa. Kahit siya ay multo, asawa ko pa rin siyang pinakasalan ng maayos. Sumugod ako para pigilan. Ngunit mahigpit akong niyakap ng aking ina. Zhaojiao, magising ka na. Iyan ay masamang multong nananakit sa iyo. Ina, hindi niya ako sinasaktan. Medyo magastos lang siya sa pera at kumot. Eksaktong oras na nagbukas ng altar si Daozang Yiping. Inilatag niya ang porma sayon sa gitna ng bakuran. Kumpletong espada ng kahoy na melakoten dilaw na antang-antang bigas at dugo ng itim na aso. Mukhang napaka-profesional. Ako ay nalalayan ng aking ina at ni Xiaoji sa magkabilang panig. Wala akong magawa kundi mag-alala sa gilid. Asawa ko, huwag ka sanang bumalik ngayong gabi. May dumating na mabagsik na tao na gustong pabagsakin ka. Tahimik akong nanalangin. Sinimula ni Daozang Yiping ang pag-indayog ng espada. Habang bumibigkas ng mga oras ayon. Parang siya mang sumasayaw na matagal. Parang walang pagbabago ang temperatura sa bakuran. Bahagyang gaman ang loob ko. Mukhang may lakad ang asawa ko at hindi umuwi ngayong gabi. Pinawisan ang noon ni Daozang Yiping. Parang may napansin din siyang kakaiba. Tumigil siya at nagpahid ng pawis. Napakatusong ng galit ng multong ito. Nagkukubli at ayaw lumabas. Gagamitin ko ang aking lihim na teknik. Oras ayon ang tagapagtawag ng kaluluwa ng langit. Kinuha niya mula sa dibdib ang isang compass. At muling bumigkas ng mga oras yung hindi ko maintindihan. Habang patuloy siyang bumibigkas, biglang umihip ang malamig na hangin sa bakuran. Biglang kinabahan ang aking puso. Tapos na, ang hindi mapagkakatiwala ang paring ito. Talagang naipatawag pa ang asawa ko. Totoo nga, nagsimulang bumaba ang temperatura sa bakuran. Hindi napigil ang manginig ng aking ina at ni Xiaoji. Ngunit si Daozang Yiping ay bakas ang tuwa. Narito na. Huwag ka nang magtago, magpakita kaagad. Pagkabigkas pa lamang niya, biglang bumukas mag-isa ang pinto ng aking silid. Isang mahaba at matigas na anino. Ang dahan-daang lumabas mula sa dilim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, suot niya ang itim na kasuotang seda. Matikas ang tindig, hindi maaninag ang mukha, balot ng manipis na ulap. Ngunit batay sa anyo palang alam mong napaka-pogi. Ang malamig na enerhiyang nagmumula sa kanya ay mas matindi kaysa kailanman. Ang mga halaman sa bakuran ay kitang-kita, na nababalutan ng puting yelo sa bilis ng mata. Napasigaw sa takot ang aking ina at si Xiaoji, at nagtago sa likod ng haligi. Sa halip na matakot ay lalo pang natuwa si Daozang Yiping. Sumigaw siya ng malakas. Napakalakas ng loob mo at nagpakita ka pa. Tanggapin mo ang aking antang-antang ng kidlat. Kumuha siya ng dilaw na antang-antang mula sa dibdib. At ibinato ito kay Ling Xiao. Sa ere ay biglang nagliyab ang dilaw na papel. At naging munting ulap ng abo, na marahang bumagsak sa lupa. Hindi man lang kumurap si Ling Xiao. Napatigil si Daozang Yiping. Hindi dapat ganito. Napangilid ang kanyang panga, at muling kumuha ng isang dakot na bigas. Sumisigaw habang ibinabato kay Ling Xiao. Ang bigas ay tila tumama sa isang di nakikitang pader. Isa-isang bumagsak sa lupa kalahating metro sa harap ni Ling Xiao. Ni isang butil ay hindi man lang tumama sa kanya. Sa wakas ay nagkaroon ng kaunting reaksyon si Ling Xiao. Bahagyan niyang iniling ang ulo. Parang pinagmamasdan ang talon-talong pari. Kahit hindi makita ang kanyang mukha, ramdam kong nandidiri siya. Noon na talaga kinabahan si Daozang Yiping. Iwinasiwas niya ang espadang kahoy ng buong lakas. Ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan. Kung ano-anong utos ng banal na sandata. Kung ano-anong pagtawag kay Taishan Laojun. Sumisigaw hanggang sa mamalat. Tahimik lamang na nakatayo si Ling Xiao. Parang nanonood ng unggoy na nagpapatawa. Sa huli ay nawalan na ng paraan si Daozang Yiping. Huminga siya ng malalim. Tumulo ang dalawang guhit ng sipon mula sa kanyang ilong. Marahil ay dahil sa sobrang lamig. Sinubukan niyang simutin pabalik, ngunit sa sandaling sumendo, ang dalawang guhit ng sipon ay nagyelo sa ibabaw ng kanyang bigete. Naging dalawang malinaw na yelong patak. Napatigil si Daozang Yiping. Hinawakan niya ang nagyelong patak sa ilalim ng ilong. Ramdam ang matinding lamig. Parang tinamaan ng kidlat ang buong katawan. Gumulong at gumapang palabas. Habang tumatakbo ay umiiyak at sumisigaw. Diyos ko, libong taong nagyelong kaluluwa. Masyadong mataas ang kapangyarihan ng multong ito. Hindi ko kayang sugulan. Isa sa uli ko ang pilak palem. Mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa kuneho. Sa isang iglap ay naglaho na siya.
Ako na lang ang natira sa bakuran. Kasama si Xiao Ji at ang aking ina. At ang aking napakalakas na asawang multo. Tiningnan ko si Ling Xiao. Parang tumingin din siya sa akin. Pagkatapos ay tumalikod siya at tahimik na bumalik sa silid. At humiga sa aming kama. Agad na nabawasan ang lamig ng malaki. Ang aking ina at si Xiao Ji ay lubos na natulala sa takot. Ngunit ako ay hindi ko alam kung bakit. Biglang kumalma ang aking loob. Tinapak ko ang likod ng aking ina. Ina, tingnan mo. Sinabi ko naman, di ba? Siya ang aking asawa. Hindi siya masamang multo. Medyo malamig lang talaga siya. Tumingin sa akin ang aking ina. Pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng silid. Matagal na nanginginig ang kanyang mga labi. Wala siyang masabi kahit isang salita. Mula noon, wala nang ahas pumunta sa aking bakuran para manghuli ng multo. Mas panatag na ang loob ko sa pagsusunog ng papel na pera. Hindi rin pala masama ang mapang-asawa ang isang multo. Tahimik siya, hindi maingay, hindi bablero, kahit medyo malamig. Malaki naman ang natitipid sa yelo tuwing tag-init. Isang beses ay nakatulog ako sa kalagitnaan ng gabi. Nalaglag ang kumot. Habang inaantok pa, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na hinayla ang kumot, at muling itinakip sa aking katawan. Maingat ngunit may bahagyang kabagalan ang galaw. Nagsimula akong magsunog ng mas mamahaling gamit para sa kanya. Mga gintong inggit at pilak na inggit, pati mga papel na alalay at mga utusan. Habang sinusunog ay patuloy akong gumugulong. Asawa ko, kailangan mo ring may mag-alaga sa iyo roon. Huwag mong laging gawin lahat mag-isa. Nakakababa ng dignidad. Noong gabing iyon ay nanaginip ako. Sa panaginip ay parang narinig ko isang napakahina at banayad na paghinga. Mas lalo akong naging konsidido. Mula sa isang needle ala ko sa mga eskinita. Bumili ako ng isang set. Sinasabing isang kasangkapang pang-espiritu mula sa kanluran. Nang makita ni Xiao Ji na yakap ko ang isang bilog na may magulong mga letra at numero. Mas naging puno ng malasakit ang tingin niya. Binibini ano na naman po iyan. Isang kasangkapang pang-estratehikong komunikasyon. Seryoso ang aking mukha. Pagdating ng gabi matapos humiga si Ling Xiao gaya ng dati. Sinindihan ko ang kandila. Inilagay ko ang platito sa mesa. Huminga ako ng malalim at inilagay ang daliri ko rito. Espiritu ng platito lumabas ka. Walang reaksyon. Langit pakinggan, lupa pakinggan. Asawa ko. Magpakita ka na. Bahagyang gumalaw ang platito sa ilalim ng aking daliri. Natuwa ako sa loob ko. Nilinaw ko ang aking lalamunan. Ikaw ba ang aking asawang si Ling Xiao? Dahan-dahang dumulas ang platito sa salitang oo. Maayos ba ang kalagayan mo roon? Dumulas ang platito sa salitang hindi. Nasaktan ang puso ko. Kapos ka ba sa pera? Nag-alinlangan sandali ang platito. At dumulas patungo sa oo. Bigla akong nasigla. Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Susunugin ko para sa iyo. Umiikot ang platito sa ibabaw ng mesa. Sa huli, nang inagay kong mabuti at bumuo ng ilang salita, gintong inggit, natigilan ako. Iyon lang. Iyan lang ang gusto mo na sobrang simple. Medyo nadismaya ako, pero pumayag pa rin ako. Walang problema. Sagutin ko lahat. Naramdaman ko sa kama sa likuran ko. Natila muling ang upa ang lamig. Kinabukasan, bitbit ko ang baon na ibinigay ng aking ama. Binili ko lahat ng gintong inggit sa mga tindahan ng insenso sa buong lungsod. Isang kariton ang buong nahakot pa uwi. Mas engrandi pa ang eksena kaysa bagong taon. Hindi alam ng iba, aakalain nilang magbubukas kami ng bangko. Inuutusan ko ang mga tauhan na ilipat ang mga gintong inggit sa bakuran. Handang-handa para sa malaking pagsusunog sa gabi. Biglang nagbago ang liwanag ng langit. Sa gitna ng maliwanag na araw, biglang dumilim ang kalangitan. Makapal ang mga ulap, kidlat at kulob. Isang lamig na mas mabagsik pa kaysa sa kay Ling Xiao. Mas nakakasakal na malamig na presensya ang bumaba mula sa langit. Lahat ng tao sa tahanan ng Shu ay napatigil sa takot. Isa-isang lumuhad sa lupa. Ako lang ang nakatayo na parang tanga. Yakapos ang isang napakalaking gintong inggit na hindi alam ang gagawin. Biglang sumiklab ang gintong liwanag sa ulap. Mga hanay ng sundalong nakasuot ng gintong baluti. May hawak na mahabang halberd ang mga sundalong makalangit. Dahan-dahang bumaba sakay ng ulap. Pinalibutan ng maliit naming bakuran ng walang lusot. Patapang na Ling Xiao magpakita kaagad.